nakaberdeng kabalyero. Noong unang panahon, sa kaharian ng Kaplon, nakatira si Haring Duster. Mayroong nag-iisang anak na babae si Haring Duster na si Rachel. Siya ang pinakamahalaga sa kanya, higit sa anumang bagay sa mundo. Iniisip ng lahat ng nakakakita sa kanya na lalaki siyang kasing ganda ng kanyang ina. Namatay ang kanyang ina nang isilang siya. Madalas na nananabik sa ina si Prinsesa Rachel. Alam naman ito ng hari. Naawa ang hari sa prinsesa. Isang araw, malapit sa palasyo ng hari, may nakatirang isang ginang na nagngangalang Lady Trish at ang kanyang anak na si Bonta. Magkaedad lamang sina Bonta at ang prinsesa. Hindi nagtagal naging magkaibigan ng dalawa. Kaya naman dumadalas na si Lady Trish sa palasyo para bantayan ang dalawa habang naglalaro. Napakabait ni Lady Trish sa batang prinsesa at napamahal na siya sa kanya. Lumaki nang magkasama sina Prinsesa Rachel at Bonta. Naging maayos ang lahat sa buhay ng prinsesa. Hanggang sa isang araw, habang naglalakad siya sa hardin ng kaharian, lumapit sa kanya si Lady Trish na nakagayak ng umalis. Saan po kayo pupunta? Magpapaalam na ako, anak. Aalis ako para sa isang malayong paglalakbay. Ano po? Oo, iha. Pero, kailan kayo babalik? Baka hindi na. Wag! Wag po kayong aalis. Paano na lang po ako pag wala na kayo? Alam kong masakit sa kalooban ko ito, anak. Pero kailangan kong gawin to. Hindi ko na po ba kayo mapipigilan? Isang bagay lang naman, pero napaka-imposible nun. Wala pong imposible. Sabihin niyo po kung ano yun at gagawin ko po ng paraan. Mananatili lamang ako kung gagawin akong reyna ng iyong ama. Pero hindi niya naman gagawin yun. Yun lang po ba? Huwag po kayo mag-alala. Ako na pong bahala. Pinuntahan agad ni Prinsesa Rachel ang kanyang amang hari. Ama, hinihiling ko po na pakasalan niyo si Lady Trish. Kung hindi, iiwan niya tayo at mawawala na naman po ako ng isang inang magmamahal sa akin. Pakiusap, pakasalan niyo na po siya. Napamahal na po ako sa kanya. Labis na kinabahan si King Duster nang marinig niya to. Hindi niya gusto ang ginang. At lalong hindi niya ito gustong pakasalan. Pero ipinangako niya sa kanyang pumanaw na asawa na gagawin niya ang lahat ng hilingin ng kanyang prinsesa. Hindi ko gustong pakasalan siya, anak. Pero kung ito ang makapagpapasaya sa'yo, sige, payag ako. Labis na natuwa ang prinsesa. Maraming salamat po, Ama. Napasaya niyo po ako. Hindi nagtagal, ipinagdiwang nga ang kasal ng hari at ni Lady Trish. Tuluyan nga siyang naging reyna. Ngunit sa kabila ng lahat ng kagalakan sa loob ng palasyo, malungkot ang hari dahil natitiyak niya na magkakaproblema ang kanilang pagsasama. Yun nga talaga ang nangyari. Sa loob ng maikling panahon, biglang nagbago ang pakikitungo ni Lady Trish kay Prinsesa Rachel. Naiinggit siya sa prinsesa dahil ito ang tagapagmana ng trono sa halip na ang kanyang anak. Lumabas na rin ang tunay niyang kulay. Nawala na ang pagmamahal na ipinakita niya sa prinsesa. Sa halip, naging marahas ito sa pakikipag-usap sa kanya. Aba, ang ganda naman ng kasuotan mo. Gusto kong ibigay mo yan kay Bonta, ngayon din. Pero ina, paborito ko pong damit to. Wala akong pakialam. Ako ang reyna. Huwag na huwag mong kakalimutan yan. Lumayas ka nga! Lalo pang sumama ang pakikitungo ng reyna sa pagdaan ng bawat araw. Hindi na kinakaya pa ng prinsesa ito. Labis na siyang nalulungkot kung kaya't buong araw umiiyak siya sa kwarto niya. Hindi nasiyahan ng hari na makita ang kanyang mahal na anak na umiiyak. Nahihirapan din siya. Nagpasya siyang magtayo ng isang kastilyo sa isang isla malapit sa lawa. Heto na, anak! May sarili ka ng kastilyo. Mamuhay ka dito ng masaya at malayo sa iyong madrasta. Dito, malaya kang gawin kahit anong gusto mo at sisiguraduhin kung hindi makakapasok dito ang madrasta mo. Maraming salamat po, Ama. Ipangako niyo po na bibisitahin niyo ako araw-araw, ha? Pangako yan, mahal kong anak. Niyakap ng prinsesa ang kanyang ama. Sa mahabang panahon, namuhay siya ng mapayapa, lalo siyang gumaganda araw-araw. Isang
Isang araw, isang mensahero mula sa kalapit ng kaharian ang dumating para anyayahan si Haring Duster sa isang pagpupulong ng mga kabalyero at maharlika. Tinanggap naman ito ng hari. Bago umalis ang hari, nagpaalam ito sa kanyang anak. Anak, pupunta ako ngayon sa pagpupulong ng mga kabalyero at maharlika. Siguradong mayroon doong mga kamanghamanghang pamilihan, lalo na para sa prinsesang tulad mo. Mayroon ka bang gustong hilingin sa akin kahit ano? Wala na po akong ibang kahilingan, Ama. Ipaalam niyo lang po ang pagbati ko sa kabalyerong nakaberde para sa akin. Walang problema, anak. Gagawin ko yan. Wala pang naririnig ang hari tungkol sa kabalyero. Pero wala nang oras para magtanong. Kung kaya't nangako na lang siya sa anak niya at sinimulan na ang paglalakbay. Sa kanyang paglalakbay, nagtanong-tanong siya tungkol sa nakaberdeng kabalyero. May kilala ka bang nakaberdeng kabalyero? Pero hindi rin ito kilala ng mga napagtanungan niya. Inisip ng haring nagkamali lamang ang prinsesa tungkol sa nakaberdeng kabalyero. Malungkot ang hari dahil ito ang kauna-unahang pagkakataon na humiling ang prinsesa at hindi niya ito natupad. Nasa malalim siyang pag-iisip na hindi niya na napansin ang direksyong dinadaanan ng kanyang kabayo hanggang sa mapunta siya sa isang masikip na kagubatang hindi pa niya napupuntahan kahit kailan. Naglakbay siya ng naglakbay para mahanap ang tamang daan hanggang sa makakita siya ng isang lalaki at nilapitan niya ito. Naligaw kasi ako. Pwede niyo ba sabihin kung anong lugar ito? Nasa kagubatan po kayo ng nakaberdeng kabalyero. Ikinatuwa ito ng hari. Saan ba nakatira ang nakaberdeng kabalyero? Malapit lang po. Ipinaliwanag ng lalaki ang direksyon. Nagpasalamat ang hari at saka umalis. Hanggang sa napunta siya sa isang napakagandang kastilyo sa gitna ng isang magandang hardin kung saan may mga nagagandahang bukal na nasa marmol. Nakaupo roon ang isang napakagwapong binata. Nakasuot ito ng berdeng baluti mula ulo hanggang paa. Nilapitan siya ni Haring Duster. Ikaw na yata ang tinatawag nilang nakaberdeng kabalyero. Ako nga, yun ang tawag nila sa akin dahil palaging berde ang kasuotan ko. Pero Eugene ang totoo kong pangalan. Nagagalak akong makilala ka. Sa wakas, papunta sana ako sa pagpupulong ng mga kabalyero at maharlika. Pero naligaw ako sa paghahanap sa iyong palasyo. Ano po bang maipaglilingkod ko sa inyo, kamahalan? Naparito kasi ako para ihatid ang pagbati ng aking anak. Pero hindi ko pa po kayo nakikilala o kahit ang inyong anak. Pero sige po, pwede kayo magpalipas ng gabi dito sa palasyo. Palubog na po yung araw at papanganib na po sa gubat para bumalik kayo doon. Nagpasalamat si Haring Duster sa imbitasyon ng kabalyero. Kinabukasan, nang pabalik na si Haring Duster pauwi sa kanyang kaharian, iniabot sa kanya ni Prinsipe Eugene ang kahon ng mga hiyas. Kamahalan, dalhin niyo po sa anak niyo ang regalong ito. Nandyan po ang larawan ko para sa oras na makita niya ako, makilala niya ako. Nasisiguro ko po na siya ang babaeng nakikita ko sa panaginip ko tuwing gabi. At siya ang babaeng gusto kong pakasalan. Binigay ni Haring Duster ang kanyang basbas sa prinsipe at nangako makakarating ang kanyang regalo sa prinsesa. Matapos noon, umalis na rin siya. Pagdating ng hari sa palasyo, tuwang-tuwa siyang sinalubong ng anak niya. Nakita niyo po ba ang kabalyero? Oo, anak ko. At ang totoong pangalan niya ay Prinsipe Eugene. Prinsipe Eugene? Wow! May ipinabibigay nga pala siyang regalo sa iyo para makilala mo siya pag nagkita kayo. Nang makita ng prinsesa ang larawan, natuwa siya. Siya po ang lalaking nakikita ko sa mga panaginip ko, Ama. Gusto ko po siyang pakasalan. Sige, kung yan ang kahilingan mo, anak ko. Pero mas maigi kung makikilala mo muna siya. Tandaan mo, hindi ito pwede malaman ng madrasta mo. Dumating si Prinsipe Eugene sa kaharian. At talaga namang napakakisig niya sa berde niyang baluti. Lalong napaibig ang prinsesa sa kanya. Nang makita ni Eugene ang prinsesa, nakilala niyang ito ang babaeng napapanaginipan niya. Inaya niya agad itong magpakasal. Maaari mo ba akong pakasalan? Napatingin sa kanya ang prinsesa at ngumiti. Oo! Niyakap nila ang isa't isa at sa mga oras na yon, naalala ng prinsesa ang sinabi ng kanyang ama. Pero teka, kailangan itago natin ito sa aking madrasta hanggang sa araw ng kasal natin. Kung hindi, gagawin niya ang lahat para sirain ito. O sige, pero hindi ko kayang mawalay pa sa'yo, mahal ko.
Hanggang sa araw ng kasal natin. Gusto kitang makita araw-araw. Pupuntahan kita na maaga at aalis na ako kapag madilim na. Hindi malalaman ng madrasta mo ang tungkol sa atin. Araw-araw na binibisita ni Prinsipe Eugene ang prinsesa. Magkasama nilang nilalakbay ang napakagandang hardin na kung saan hindi sila makikita ng reyna. Isang araw, umaga noon nang may isang babaeng naglalakad sa lawa at nakita nito ang prinsipe na nasa bangka patungo sa kastilyo ng prinsesa. Pumunta siya agad sa reyna at sinabi ang lahat ng pangyayari. Galit na galit ang reyna. Kinabukasan, pumunta ang reyna sa baybayin ng lawa, dala ang isang bote ng gamot na may salamangka at nagtago sa likod ng puno. Kagaya ng dati, dinalaw ni Prinsipe Eugene ang prinsesa. Nang lumubog na ang araw, bumalik na siya sa kanyang bangka at saka umalis. Hindi niya alam na nilagyan ng reyna ng gamot na may salamangka ang kanyang mga sagwan. Hinawakan niya ito at sinimulang magsagwan. Ha? Ang init naman ito! Napunta sa palad ng prinsipe ang gamot na may salamangka. Ipinahid niya ito sa kanyang noo. Hanggang sa kumalat ang gamot sa buo niyang katawan at unti-unti siyang naging kulay berde. Nang makarating ang prinsipe sa kanyang palasyo, nanghina siya ng tuluyan. Ng mga sumunod na araw, hinintay ng prinsesa si Prinsipe Eugene. Pero hindi siya mapuntahan ng prinsipe dahil may sakit ito. Hindi ito alam ng prinsesa. Walang magawa ang prinsesa. Umalis din kasi ang kanyang ama para bumisita sa ibang kaharian. Nakaupo ang prinsesa sa may bintana habang umiiyak sa labis na kalungkutan. Maya-maya pa, may dumating na munting ibon at dumapo sa sanga ng isang punong kahoy malapit sa bintana. May sakit ang mahal mong prinsipe! Kailangan mo siyang puntahan sa lalong madaling panahon! Ano? Ano nangyari sa kanya? Wala nang panahon para magpaliwanag! Baka na itong lahat ng maldita mo madrasta! Gumamit siya ng gamot o may salamangka! Tanging ang mga dilaw na halaman lang sa hardin mo ang makakapagpagaling sa kanya! Sige, sabihin mo ano pa? Magbihis ka bilang isang nurse mula sa palasyo ng hari. Ito lang ang paraan para makalapit ka sa prinsipe. Gumawa ka ng sopas gamit ang dilaw na halaman at ibigay mo sa kanya. Pag naubos niya yon, siguradong gagaling siya. Kinabukasan, maagang umalis si Prinsesa Rachel na nakasuot ng pang-nurse. Bitbit niya ang dilaw na halaman. Nagsilbing gabay naman ng prinsesa ang ibon patungo sa palasyo. Nang makarating sila doon, agad na pumunta si Prinsesa Rachel sa pinakapinagkakatiwalaang nurse ng prinsipe. Ginang, ako po si Fiona. Ipinadala po ako ng mahal na hari para tulungang gumaling ang prinsipe. Eh, paano mo naman gagawin iyon? Ang pinakamagaling na doktor nga hindi siya napagaling. Matindi ang kapangyarihan ng salamangka. At nalulungkot akong sabihin na wala nang makakatulong sa kanya. Pero kaya ko po. Sa pamamagitan ng ginawa kong sopas, sigurado po akong gagaling ang prinsipe. At bakit kita pagkakatiwalaan? May iba pa po ba kayong pagpipilian? Inisip ng matandang nurse na wala namang masama kung pagbibigyan niya ito, kaya't pumayag siya. Oh, siya, sige. Pwede mo nang puntahan ang mahal na prinsipe. Pinakain ng prinsesa ang may sakit na prinsipe ng sopas na dala niya. Matapos maubos ang isang buong mangkok ng sabaw, lumabas ang prinsesa at naghintay. Nagsimulang pagpawisan si Prinsipe Eugene at hindi nagtagal, tuluyan na nga siyang gumaling. Nang magising siya, pinapasok ni Prinsesa Rachel ang isang dalagang nurse. Dala-dala ang mangkok na walang laman. Sino ka? Ikaw ba ang may gawa ng sopas na kapagpagaling sa akin? Ako nga. Kung ganon, malaya kang umiling kahit ano at ibibigay ko sa'yo. Tinuruan na ni Prinsesa Rachel ang dalagang nurse ng kanyang sasabihin. Gusto kong maging asawa mo. Pasensya na, pero iyan ang isang bagay na hindi ko mabibigay. Matagal ko nang ibinigay sa pinakamagandang babae sa buong mundo ang puso ko. Hinihintay niya na ako sa kanyang palasyo. Nang marinig ito ng prinsesa, agad siyang pumunta sa kwarto ng prinsipe at niyakap siya ng mahigpit. Napangiti naman ang dalagang nurse at saka umalis. Ikinatuwa ng prinsipe na makita siya, pero bigla siyang nalito. Ha? Anong nangyayari? Ipinaliwanag ng prinsesa ang lahat-lahat na ang kanyang madrasta at ang gamot na may salamangka ang dahilan ng pagkakasakit ng prinsipe. Sobrang saya ko. Iniligtas mo ako, mahal ko. Natutuwa naman akong magaling ka na. Hinawakan nila ang kamay ng isa't isa at nagyakap ng mahigpit.
Hindi nagtagal, nagpakasal nga ang dalawa. Labis ang kaligayahan ni Haring Duster na makita ang kanyang anak na masaya. Samantala, pinalayas naman ng hari ang reyna at ang kanyang anak sa kaharian at binantaan na wag nang babalik pa kahit kailan. Nanirahan sina Prinsipe Eugene at Prinsesa Rachel sa palasyo sa isla at tumulong sa hari sa pagkapatakbo ng kaharian. Masayang-masaya naman ang mga tao sa bayang nasasakupan nila.